Hi guys, for today's video, isa itong awareness para sa atin, hindi lang sa mga asawang lalaki kundi sa mga asawang babae din. May nakita akong bagong video ngayon sa Raffy Tulfo in Action. Ang dahilan kaya nasira yung kanilang pamilya, sumuko si lalaki kasi nga yung asawa niyang babae is grabe nalulong sa sugal. Alam niyo na kung anong sugal yon, yung usong-uso ngayon online na sugal yon, nalulong ang babae na yon. Tapos yung pagnegosyo nila, yung kita sa negosyo na ubos ng babae sa sugal. O di ngayon yung lalaki sumuko na. Umuwi sa kanila, nakipaghiwalay na sa babae. Tapos ngayon yung lalaki, gusto niya sana na ayaw maging yung pamilya na broken family, broken hearted. Kasi nga mahal na mahal niya daw yung mga anak niya. Although may pagkukulang naman si lalaki kasi nga si lalaki din is lasinggero, minsan nananakit. Ito naman si babae is nalulong sa sugal. So ang hirap talaga pag dalawa kayo, bisyoso kayong parehas. Although parehas naman kayo may pagkakamali, pero talagang pag ganyan kayo parehas, di talaga kayo magtatagal. Kaya nga awareness nga ito sa lahat. Kung gusto nyo talaga na mabuo yung pamilya nyo or hindi masira yung pamilya nyo, magbigayan kayo. Pag-usapan yung mabuti kung ano nakakabuti at nakakasama sa pamilya ninyo. Number 1, ayaw na ayaw ko talaga yung sugal. So kahit piso-piso pa yan, kahit sintabo pa yan, ayaw na ayaw ko talaga ang sugal. Number 2, ayaw ko talaga din sa lalaki na lasinggero at nananakit. Kasi di ko alam, baka mamaya sa kulungan ako titira pag yun ang mangyayari. Kasi parang hindi ko ma-imagine o hindi ko maisip na natutulog ako pagkagising ko na nandyan pa rin yung lalaki na nananakit sa akin. Nako. Kaya hindi ko talaga ma-imagine na magstay or kahit isang araw lang sa lalaki na nananakit sa akin. Kahit sabihin pa natin hindi sinasadya, nasampal ka, nasuntok ka, nakurot ka, etc. Hindi ko talaga masikmura. Nasaktan ako ng ibang tao, lalo na pag yung taong malaki ko nang nakilala. Like matatanda na tayo, nagkakilala tayo, nagsama tayo, tapos sasaktan mo ako. No way! Sabihin na natin hindi ako maganda, hindi ako mayaman, hindi ako sexy, bakit nag-iinarte ako? No, hindi natin deserve na mga babae na saktan ng lalaki. Hindi natin deserve na tratuhin ng hindi maganda sa mga lalaki. No? Masexy, mapangit, mapaganda man tayo, mayaman o mahirap, di natin deserve yon. At sa mga lalaki naman, di rin naman nila deserve ang hindi rin itrato ng tama sa kanilang mga asawa. So pantay-pantay dapat. Pero ako kasi bilang babae, is number 1 rule ko sa buhay, ayoko ng lasinggero at saka nagsusugal. Kasi yan yung nakikita ko sa pamilya ko, kaya hindi kami umuunlad. Hindi umuunlad yung magulang ko dahil sa sugal. Dahil yung nanay ko is takot sa tatay ko, yung tatay ko naman is lasinggero, nagsusugal. Until now. Kaya hindi umunlad yung pamilya namin kasi pareho silang walang pangarap sa buhay. Kaya number 1 rule ko talaga, ayaw ko ng sugal. Ayaw ko ng lasinggero. Kaya nga siguro hindi kami nagtatagal nung ex ko noon, nung tatay ng mga anak ko. Kasi nga sobra ka, palainom. Hindi naman siya ganong nagsusugal. Kasi ako naman yung mas tigre sa pamamahay. Baga, hindi ako papayag na maapi or maapakan or ano ba yan. Baga, sa pananakit wala naman yun kasi mabait naman yun. Kaso nga lang, masugal siya. Mabisyo, ayun. Yan din siguro hindi kami nagtatagal. Tapos ang higit sa lahat, yung pananakit, ayaw na ayaw ko talaga yun. Kaya kung kayo mag-asawa, dapat pag-usapan yung mabuti. Kung bakit ba kayo nag-aasawa? Nag-aasawa ba kayo dahil magsusugal ka? Nag-aasawa ba kayo dahil mag-iinom ka? O nag-aasawa ba kayo dahil may bubugbugin ka? Ayan, pag-usapan yung mabuti ha. Kasi kawawa yung mga bata tuwing naghihiwalay kayo eh. Yung mga bata talaga yung apektado pag naghihiwalay yung magulang. No, kasi nagtutulakan na eh kung magkano ibigay mong sustento. Bakit ganito? Bakit ganyan? So yan yung nangyayari ngayon sa mga anak ko na ganun yung pangyayari, naghihiwalay kami. Alam ko, mahal ko sila, pero alam ko hinahanap nila yung pagmamahal ng tatay na hindi ko kaya ibigay ng buo kasi lalo na OFW ako, hindi ko sila kasama. Kaya kayo dyan, mga dalaga, mga teenager, yung pag-aasawa, masarap lang yan sa una. Lalo at wala pa kayong anak. Naakala nyo, nakagala kayo, magkasama kayo, ganito, ganyan. Lahat ng gusto nyo, nagagawa nyo kasi wala pa kayong mga anak. Mararamdaman nyo yung hirap at saka sa buhay pag nagkaanak na kayo at kilala nyo na yung isa't isa. Yung lalabas ng totoong ugali ng isa't isa.
Kaya kung kayo dyan, mga teenager kayo, wala pa kayong asawa, ipagpatuloy nyo yung pag-aaral nyo. Pagpatuloy nyo hanggat makaroon kayo ng magandang kinabukasan, saka na kayo mag-asawa. Kasi pag kayo mga babae kayo, meron na kayong magandang trabaho or stable na kayo sa buhay ninyo, kahit wala nang lalaking darating or may lalaki mang umalis sa buhay nyo, kakayanin nyo na. Alam nyo kung bakit? Hindi kayo nakadepende sa kita ng lalaki. Hindi kayo nakadepende sa sahod na ibibigay ng lalaki. Alam nyo, kadalasan ngayon, kaya yung mga babae hindi nila kayang humiwalay sa kanilang mga asawa o sa kanilang mga live-in partner. Kasi nakadepende sila sa pera na kinikita ng lalaki. Nakadepende sila sa sustento na ibibigay ng lalaki. Subukan nyo magsikap na magkaroon kayo ng sarili nyong pera. Nang mawala man yung lalaki na yon na nanakit sa inyo, kakayanin nyo. Hindi nyo kailangang maging martir para lang magstay kasi natakot kayo. Sino bubuhay ng anak ko? Sino bibili ng diaper ng anak ko? Sino bibili ng gatas ng anak ko? Hindi ko pa kaya magtrabaho. Pero pag may stable na kayong trabaho or may pagkakikitaan kayo, kasi may ideya kayo kung paano, especially pag nakatapos kayo ng pag-aaral, pwede kayong magtrabaho, magnegosyo, may ideya kayo. Kahit mawala pa yung lalaki na yon na inaasahan mo, kakayanin mo. Dahil alam mong kaya mong mabuhay na nandyan siya or wala siya. Kaya nga laging sinasabi nung iba na hindi ka mag-settle, na settle lang. Yung ganyan ba? Dahil gusto mo lang, dahil kailangan. Kailan pag nag-settle down ka, dahil gusto mo at masaya ka, dahil kaya nyo na or kaya mo na. Kaya kayo dyan, ako mga dalaga kayo, kung gusto yung bumukaka lang kayo, pero mag-pills kayo ha. O di kaya magpaturok na kayo ng yung family planning, kahit dalaga pa kayo, pwede kayo mabuntis agad. Kung hindi talaga pwede, pabili nyo ng kondom yung mga lalaki ninyo. Bumukaka kayo dyan, basta wag muna kayong gumawa ng bata. Kasi hindi nyo pa nga kaya ang buhay ninyo, gagawa na kayo ng bata, dinadamay nyo pa sa kagaguhan ng buhay nyo Diba? Basta, ganun lang. Dapat, na tayo ngayon? Dapat mag-iisip na tayo ba? Kasi, hindi lang basta-basta na dito ka lang sa mundo, na hindi mo pinag-isipan, tapos magdadala ka pa ng buhay sa mundo. Hirap ka na nga buhayin sarili mo, tapos magdadamay ka pa ng ibang buhay. Diba? Kaya kayo dyan, especially mga teenager ngayon, grabe kung magmahal. Diba? Tatakas sa school kasi gusto makasawa si jowa. Naku, mag-iingat kayo talaga at pag-isipan nyo mabuti yung mga desisyon nyo sa buhay.